Pero kasi yung bilihin sa Pinas ngayon, mahal na, tapos basic pa rin. Dito rin naman. Oo, Mahal din ang bilihin. Pero Pero pinakaiba lang. malaki Malaki ba? talaga. Saudi. Malaki naman sahod. Sabi nila, Sabi nila. 100,000 na yung sahod sa abroad, ha? Hindi kaya, 125. Sabi niya, Daddy, why are you going? You just got home and then you're gonna go now again. Sinagot ko na lang na Daddy's working from afar. So I'm gonna ride a plane. Yan yung mahirap pag OFW ka. May mga bagay talaga na kailangan mong isakripisyo, kailangan mong tiisin para sa mga minamahal mo. Kaya doon pa lang mabigat na. Mabigat na talaga. Nung umalis na ako sa amin. Pag sakay ng aeroplano, dumating, lumipad na, syempre, wala ka naman sa batas sa tubig. Palakan ito. Submarine. So, nung lumipad na yung aeroplano, doon na, nayak na ako talaga. Welcome sa ating bagong episode ng ating podcast dito sa Noelshi in Korea. Meron tayong bagong guest at magkukwentuhan lang tayo sa tungkol dito sa South Korea at kwentuhang EPS. Si Jan. Alright, hi, ako nga pala si John from... Dapat English speaking ka. English ba? Di ba niya Tagalog? Hindi. Sige, ulit. Check. Ako lang. By the way, my name is John from Mindanao. So, stayed in Korea for almost, I think, running 11 months. So, yeah, 28 years old, single. 28 ka na? 28 pa lang. Grabe ka na. Parang 27 lang eh. Ay. Okay, no? Jack, sa Korea, first abroad. First abroad. Tapos, syempre, pinangarap ko naman talaga. Bakit Korea naisip mong puntahan? Di, ang inisip ko talaga, Japan or Korea. Pero nung nalaman ko, sa Japan pala, bago ka ma-hired, kailangan ng mag-aral, tapos, or parang mag-employer ka ata una, tama? Dapat meron ka munang employer. Bago ka mag-aral. So, parang nahirapan ako. Tapos, nung tinry ko din yung sa Korea, marami akong nakita mga vloggers kasi sa YouTube na maganda sa Korea. So, tinry ko siya. Nag-self-study ako. And then, pumasa naman. So, ang una ko talaga nagustuhan siguro sa Korea, sahod, tapos yung lugar. Kasi, Teka lang, no? So, Korea ang napili mo. Pero Korea. that time, sa Pilipinas, may trabaho ka before ka mag-Korea or wala? Meron talaga kasi yung trabaho ko noong una, nag-handle lang ako ng negosyo ng pamilya namin, which is yung ukay-ukay nga. While nagtatrabaho ako doon, paggabi, or sabihin natin umaga hanggang hapon, hindi naman nag-aaral pero nanonood ako ng mga YouTube videos, yung mga listening, tsaka yung mga answer. So yung ginagawa ko para naman lang masanay or tsaka maraming matutunan. Okay. Okay. So, nalaman mo yung proseso ng pag-apply sa Korea base sa mga napanood mo sa mga vlog or paano mo siya na-realize na ganito pala ang application dito? Gagi. Magandang tanong yan. Nalaman ko siya sa isang vlog ng shoutout na lang sa vlogger na yun na si Kabulol nga Kabambangan. Yung process niya kasi sobrang haba talaga. May nakasave ako sa cellphone eh. From KLC, selection ng kung makakapag-exam ka ba o hindi. Tapos, sobrang haba. Kung wala ka talagang pasensya na mag-Korea or pasensya na parang gustuhin mo talaga makamit yan, wala ka talaga. Kasi sa akin kasi, pumasa ako April 25. Na-hard ako December 28. Same year lang yan, 2024. Nakarating ako ng Korea, April 2 na. So, almost 1 year talaga. Okay. So, paano naging diskarte mo nun? Kasi nagtatrabaho ka eh. Paano yung
Nag-review ka, nag-aaral ka, pinagsasabi mo yun? Sa ano naman, sa diskarte ko naman sa pag-aaral, pag sarado ng tindahan namin ng mga alas 7, syempre kakain. 8:30 may sinasalihan ako na mock test. So, sa ano yan, mock test sa parang KLT 21. So, 8:30 to 9, so 8 to 9, nag-exam kami ng 20 items na reading, 20 items na listening. Pagkatapos nun, lahat ng mga paragraph na yun sa exam, yung may mga di ako naintindihan, tina-translate ko. Tapos, syempre, sa sobrang dami, di ko naman talaga memorize. Pero at least, alam ko, kung babalikan ko, may kopya na ako. Yun yung ginagawa ko. So, yung pagtitake mo ng exam, first take siya or kailang take ka ng exam bago mo siya naipasa? First take lang naman. Ako, grabe, parang Ako pa. Hindi, ganito kasi yan. ay, i-share mo sa akin yung experience mo ng sa exam kayo sa POE, sa DMW, di ba? Sa Dimda, Manila. Idalhin mo ako sa time na yun, yung experience mo sa exam. Sige, magsimula tayo sa ano. Sa pagligo na. Ay, grabe. Sige, sa exam. Simula tayo ng April 22, 2023. Birthday ko yun. Yan yung araw ng flight ko. Okay. Papuntang Manila. Yung exam ko, April 25. Alauna ata yan, alas 3. So, unang araw ko sa Manila, as in unang araw talaga, may kakilala ko doon na parang sabi niya, doon daw kami matutulog sa kakilala niya, may condo daw. Unang araw ko sa Manila, diretso kami sa club. Di ko makalimutan yung club na yun, Urban QC. Urban QC. So yun, nagsogo kami ng pagpalipas sa oras kinabukasan. Tapos, ay hindi pa pala. Pagkatapos namin sa club, Nagsogo kayo? Hindi, kaki lalaki yun. Sabi mo kasi kanina. Hindi, wait lang. Nag-chill muna kayo? Oo, nag-chill muna. Okay. Ang pera kong dala yung 2.5 lang. 2.5, okay. 2.5 lang talaga, hindi ko makalimutan yan. Tapos sabi niya, papalitan lang din yung 1,000. Private natin yung pangalan mo. Okay. Matito. Okay. So sabi niya, papalitan yung 1,000. Entrance fee ng Urban QC, 500. Gawagi. Sabi ko, mahal naman ito. So yung pera ko, 2.5 lang. Tapos, nag-inom kami, nakauwi kami ng... May exam pa yan ha? May exam pa yan, syempre. Pamindanao, matalino. Tama. Tapos 22 yun, exam ko 25. 20, parang ganun, basta 3 days yung pagitan nun eh. Umuwi kami sa totoong mama niya kasi may totoong mama siya nasa Manila. So umuwi kami doon kami natulog. As in, tulog namin doon, mga lang, almost 2 hours lang. Tapos, pati pambili ng tubig, wala na kasi... Ano yun? Kinabukasan, exam na? Hindi pa. Hindi ko nga nakalimutan ko nga eh. Kasi basta pagdating ko doon, hindi. Pagdating ko doon, Urban QC, tulog kami sa mama niya. Pagkahapon, nag-check-in kami ng mga parang mura lang na 1,000, 12 hours. Kasi pagka 24, saan ako lumipat nun? Pagka 24 ata nun, parang hinatid na niya ako sa POAE. Tapos saan ako nag-stay nun? Nag-stay ako sa... Anong pangalan ng yun? Parang bunk beds lang siya. Malapit lang sa POE, pwede mo lang siyang naka-rent. 200 per day. Doon ako nag-stay. So, nung examination, ito yung nakakatakot. Nagsalamin ka? Hindi, gagi. Tama. Bakit? Ang nakakatakot kasi, siyempre nakikita ko na yung mga mga kabatch ko sa room. Sabi ko, tatanong ako sa kanila, ilang take na nila, pangalawa na, pangatlo, tapos yung iba matagal na nag-review. Pero sa akin naman, self-study ako, pero nag-aral ako para matulungan sa processing, matulungan sa registration. Pero may guide ka. Para i-guide ako. Tsaka may natulong din naman yung paaralan sa akin. Parang parang additional lang siguro. Tapos, nung tinanong ko sila, kinabahan ako, syempre. Mindanao pa ako eh. Lumuwas ako Manila para lang sa ganun. Pero sinabi ko naman sa sarili ko na sa una pa lang, binigay ko na lahat. If ever na di man ako makakapasa, ito yung plano ko. If di man ako makakapasa, magka-club ka? Hindi tanggap yung katawan ko. Pag hindi ako makapasa, ang gagawin ko, maghahanap ako mag-aaral ako ng butchery. Kasi yan talaga ang plano ko. Yung butcher sa ibang bansa, ganito, ganyan. Pero paano ako makahanap? Pero hindi naman, nakapasa naman ako. Yan yung plano ko, sige na option ko.
Nung pumasa talaga ako, sabi ko, ang sarap sa feeling. Kasi, nung sinabi na ng proctor namin na, lahat na nakakuha ng 110. Ang passing score that time ay 110. 110. Oo. Lahat nakakuha ng 110 pataas, tayo. Mm. Yung ibang kasama ko nagtayo na. Sa akin, nakala ko di ako makakapasa. Kasi, Bakit? naglo-loading. Ano din. Pero nang lumabas na sa akin, 135 bata yung score ko. 140. Basta 130, may 5 yun. 135. So, tumayo ako. Paano tayo mo nun? Siyempre, tayong mari, tayong ano ba, tayong pasado. Okay. So, pumasa ako. Tapos, proceed na sa ano. Ay, nakakatawa niya. Proceed na sa kabilang room. Para saan? Para sa Ishihara, tsaka weight and height. Eh, siyempre, nung una, paghubad ng sapatos ko talaga ba, siyempre, mabaho pa yung pako. Mabaho yung pako. Eh, wala akong pakialam. Bahala ka dyan. So, nag-weight na Ishihara. Wala nang problema sa Ishihara. Weight and height, pasado naman. Wala namang ano, no? Wala namang Wala requirements, no? Wala namang discrimination. Mami sa distribution, maliit lang. Hindi sa... Ano ba yan? Oo, nalira pa. Nagulas ako. Lord. Okay, nung nakapasa ka na ng exam, Mm. anong susunod na process doon? Sabi nila, ano daw eh. Sa skill test na, di ba? Wala kami skills test. Wala kayo skill test? Kami yata yung last batch na walang skills test. Next batch sa amin may skills test. Anong batch ka ba? Batch 2020? 20, okay. 20? So, after ng exam, ano nang sunod na next step na ginawa niyo nun? Sabi nila, after exam medical. Medical na. Eh, syempre, wala akong pera nun. So, nahihirapan pa ako. Pumasa ako April 25, nag-submit ako ng medical September 5. September 5 talaga kasi walang pera. So, pumasa na ako noon. Pagkatapos, kung pumasa, dumiretso kami sa kasama ko ng Quiapo Church. Nagdasal ako doon. Umiyak talaga ako. Sabi ko, salamat Lord. Parang ang laki ng regalo na to para sa akin. Kasi, syempre, dito mababago yung buhay ko sa Korea eh. Tapos pagkatapos noon, nagstay naman kami sa parang murang motel lang. Yung pera ko nga na pinagstay doon, hiniram ko lang. Tapos, lumuwas siya kasi yung babae na parang kasi kinakasama niya, lumuwas papuntang Manila. Pupunta daw sila sa Pampanga. Sa Pampanga kasi yun eh. So, pumunta sila ng Pampanga. So, napag-decide na sila na lang yung dalawa, tapos susunod na lang ako. Kasi, ang inisip ko kasi, doon ako maghahanap ng trabaho sa Manila call center. So, pagkatapos nun, nag-stay ako sa parang, anong tawag yun? Kapatid ng mama niya o parang ano? Mama niya o relatives niya ng misis ko. So, doon ako nag-stay kasi para lang makapaghanap ng trabaho. Kasama nila? Oo, kasama nila. So, pagkatapos, ang ginagawa ko, nag-try ako maghanap. Pero para sa akin, mahirap eh. Nahirapan ako. So, inano ko yung kasama ko na sa Pampanga na pwede mag-stay na lang ako sa kanya. So, lumuwas ang Pampanga, pera ko nun, 700 na lang. 700 na lang pera ko. Lumuwas ako doon, wala akong kilala ha. Tapos, nung lumuwas ang Pampanga, nagkita kami. So, doon, nung nakapagtrabaho na, nakapag-ano na ako sa kanila, nakapag-stay na ako sa kanila, kinabukasan natin nung naghanap ng trabaho sa call center, nag-search siya talaga ako sa Facebook. Kasi sabi nila, madami daw ang call center na pagtatrabahuhan sa Clark. So, doon ako habang, nagtrabaho sa Clark. di ba napapasa ka na ng medical? So, habang nag-aantay ka ng result, nag-apply ka ng trabaho? Oo, nag-apply ako ng trabaho. Hindi Kasi, ka na umuwi ng province? hindi no, kung uuwi ako ng Mindanao, anong gagawin ko doon? Wala lang akong pera pang pauwi eh. Tapos, nung nag-submit ako ng medical, nagkalagay ng approval yung account ko. Ano na ata yun? September, October na ata. Nagkalagay ng approval. Tapos tagal. Tagal ng hiring. Tagal ng hiring. May massive hiring. Di na naman ako na-hire. Tapos na-hire ako. Dalawang ma-hire ako ngayon. Pero nakalagay nga, mediation. Ibig sabihin sa mediation, parang 5 kayong pinagpipilian. Anong month yun? October, Basta may massive ata yun. September tsaka November ata yun. Oo, September. Siyempre, nalungkot ako. Sabi ko, wala na naman. Dito lang, parang gusto ko na give up dun eh. Kasi parang, sabi ko nga, Lord, pagod na ako. Parang hindi ko na kaya.
Kasi yung time na yun, nagtatrabaho na sa call center. Tapos, syempre, kunti lang yung sahod. Kasi bago ka pa, wala ka pang experience. And, nagpapadala ako. Tapos, nung December 28 talaga, hindi, sa 24, sa December may massive selection yun. December 18 nata yun. So, may naano na naman sa akin. May company naman na select sa akin. Pero, ang nakalagay, mediation. So, ibig sabihin, pinagpipilian kayo. Tapos nawala. Sabi ko, wala talaga to. Nung parang Baka namimili kasi yung sadyang kung sige, ayusin mo. kung anong height, kung anong Hindi, syempre. kung payat or ano. Payat naman ako nung una. Nung dumating lang ako dito. Okay. Ibig sabihin nun, hindi ka nasalik ulit nun. Hindi. Baga pinagpipilian, hindi ka napili. Hindi. Dalawang beses okay. nangyari eh. 2 beses. Okay. Tapos nung December 28, break time ko ata sa call center na, or hapon ata, yun, wala pang pasok, tabi yung pasok ko. Wala sa isip ko, chinek ko lang. Nung chinek ko, December 28, Okay. 2023. December 28, 2023, hapon or tanghali, chinek ko na wala sa isip ko. Nakalagay dun, hired. Ibig sabihin hired, na-hired na talaga ako. Nakuha ka na. I mean, hindi na talaga pagpipilian. Napaiyak ako May pumili na sa'yo. Oh. Sana pipiliin ko. Ayun, na-hired ako. Siyempre, ang saya ko nun. Ang saya ko nun. Tapos, about sa, nung na-hired ako, siyempre, Pero itong, before ka ma-hired, nakapagtatrabaho ka na nun? Oo, May trabaho ka na nun? Nasa call center na ako nun. Nasa call center na ako nun. Kasi, sabi ko nga, try ko mag-call center. Hindi naman ako magaling mag-English nung una. Natuto lang naman talaga ako sa call center. Laking tulong ng call center sa akin. Shoutout Concentrix. Baka naman. Baka naman, no? Yung back pay ko, hindi pa. Hindi ko pa na-receive yung back pay ko, ba Concentrix. Tapos pagkatapos kong makita na hard na ako, hinihintay ko na lang yung para another medical. Kasi parang, hindi. Parang medical ka ata, no? Kasi parang ano yun eh. Parang another submission ulit. Parang ganun. Kasi pag na-hard ka, dalawang medical. Kasi unang medical mo, para magka-approval ka. Pag na-hard ka, another medical na naman. Para wala problema. Doon na isisin yung IPI, tapos CCBI, yung mga ganun-ganun. So, nagpa-medical na naman ako. Wala na naman pera. Siyempre, magkano galing Pampanga. Pupunta ka ng Manila. Magkano gastos. Tapos, may isa pang na hindi ako napag-medical kasi nung lumakas yung ulan, sa NLEX sobrang baha. Ang schedule ng 4L Diagnostic Center is hanggang 1:00 lang pag Sabado. Hindi ako pumasok sa trabaho. Nakarating ako Manila, alas 3 na. Ano to? Tag dito? January na? Nasa mga ata yun, December ata ako ng paramedical din. Parang nakalimutan ko. Pero lahat ng mga medical ko nasa bag ko. Okay. Nilagay ko sa bag ko at ng record ko. So, nagparamedical ako. Matagal, pero tinulungan ako ng yung paaralan. Kasi wala talaga ako. Nagpadala sila ng pera na pang medical. Laking tulong talaga, sobrang tulong. Kaya pag ako, makakabawi din ako. Nakapagpasa ka na ng medical ulit? Nakapagpasa ng medical Tapos? ulit. Ang unang napansin talaga yung timbang ko bumaba. Siyempre. Ay hindi, tumaas pala. Kasi nung unang medical ako, 85 yung timbang ko. So nagpa-medical ako, nasa mga almost 90 na. Kung dumating ang Korea, 95 na 95? 95 na ate. 95 ba? 95 yun, gagi. Hindi naman sobrang bigat. Basta 95 yun. Okay. Tapos ano pa ba? Nag-leave ako. Kasi, hindi pala yun. Sa pala yun, sa training. Sa training. 5 days. 5 days yun. training. Ang ginawa ko doon, nagpaalam ako sa unit manager ko at saka sa supervisor na mag-leave ako 5 days pero di pinayagan na leave talaga. Kasi parang hindi daw valid. Kasi hindi naman daw siya emergency or what. Pero alam nga naman isusugal kong Korea para lang sa So yun, umabsent ako.
syempre, may access ako sa company. Yung time na yun, doon ako natutulog sa company. Mga almost 2 months ata kasi umalis na ako sa kasama ko. Kasi may, hindi naman issue, pero may asawa. Ang partner niya, yung babae, may kapatid na dumating na lalaki. So, doon na nagsistay. Okay. Wala akong matutulugan. So, nung nag-training na ako, sige, tapos yung training, 5 days, bumalik na ako sa trabaho. Ang problema doon, yung access ko sa company namin, card kasi yan eh. Para makapasok ka, itatap yung card mo. Wala nang access. Hindi na makapasok. So, makakapasok ako, syempre, doon ako matutulog sa sleeping quarters. So, di ako makapasok doon. Ang ginawa ko, doon ako natulog sa parang jeep. Sa jeep ako natulog na hirap nun eh. Sa Manila, Mm. so habang nagtitraining ka, Mm. nag-stay ka sa... Hindi ko makalimutan. Hindi ko maalala yung lugar na yun. Talagang maalala. Basta bank benches lang siya. Na 200 per day. Pwede kang maligo. May free Hindi, one. yung sinasabi mo kanina na... Ay! Yung pagkatapos training. Oo. Pagkatapos ng training, umuwi ako ng Manila to Pampanga. So, diretso ko trabaho nun ha. Diretso talaga ako trabaho nun. Galing Manila, pasok ko ng call center alas 12. So, nung pumasok ako, walang access. Tapos, chinat ko yung unit manager ko na, pwede po bang makasuyo na pabalik po yung access ko. Pero alam naman ng unit manager ko talaga na anong pinunta ko sa Manila. Hindi nag-reply kasi siguro busy sa production. Ang ginawa ko, kasi di na ako makapasok dun sa call center na tinutulugan ko, natulog ako sa likod ng SM Clark, sa likod, may mga karinderya dyan, may mga jeep na nakaparada dyan, dyan ako natulog. As in, parang sabi ko, may dala pa akong bag nun. Sabi ko, ang hirap naman, pero okay lang. Total, yung paghihirap ko ngayon, alam ko naman kung saan ito patungo eh. Nakikita mo na... Nakikita ko na talaga ba na makakain ako ng marami. Nakakain ka na ng kimchi. Makakain na talaga ako ng marami ba. Gusto ko ba. So, kinabukasan. Ilang araw kang gano'n? Di, parang 1 night lang ata. Isang araw lang. 1 night lang. Okay. 1 night lang yun. Kasi kinabukasan, binigyan na ako ng access. Pero, yun nga, wala talagang pera. Walang pera pag nag-aaya yung mga kasama ko. Nahihirapan ako. Kasi, sasabihin ko na, ganito, ganyan, may gagawin ako, pero yung totoo, wala talaga. Marami naman akong kaibigan dun na tumutulong sa akin. May utang pa nga ako sa isang kasama ko. Shout out, Ate Janet. Yung utang ko, 200. May tubo na, may test na talaga. Tapos yung kay Marl, may utang ako 50 ata yun. Talaga pinayaran. Tapos sa karinderya, kay nanay. Si nanay, sa likod ng Pampanga, may karinderya doon. Si nanay yung talagang parang isang malaking biyaya sa akin. Kasi, ganito yan. Wala akong pera, wala akong sahod. Kasi nga, nung una, balik tayo sa nagsistay pa ako sa kaibigan ko. Kasi yung pamasahe kasi from San Fernando to Angeles, malaki. Kasi Del Carmen kami, sa Kapampangan dyan, shoutout, alam nyo yan. Del Carmen, sakay ka ng trike, 40. Sakay ka naman ng jeep, papuntang SM San Fernando, 13 or 14. Sakay ka naman ng SM to SM, na San Fernando to Clark, Enlis ka dadaan, 40 na naman. One way pa lang yun. Tapos pagbabalik, gastos na naman. So doon talaga ako nauubusan. So si nanay, balik tayo kay nanay. Si nanay, pag wala akong pera, pinapakain niya ako doon. Sabi niya, anong tawag niya sa akin? Nak. Nak yung tawag niya sa akin. Nak, kuha ka lang dyan, nak, kung anong gusto mo. Tapos, ikaw na bahala. Wala silang listahan. Ako lang naglilista sa cellphone ko. So parang nakita ko na, grabe, kahit hindi ako taga dito, pero may tao pa rin palang, yung willing tumulong. Na nakikita talaga. Sabi nga ni nanay sa akin, nakita ko naman na mabait ka. Nakita ko naman nagsikap ka. Kaya ikaw na bahala, kumain ka dyan, ilista mo lang, tapos sa tao mo, babayaran mo. 2 months ko ata ginagawa yun. Tapos nung dumating na ako dito, palagi kami nag-uusap nanay. Nung New Year, tinawagan ko, Nay, Happy New Year. Tapos nag-share siya, si tatay mo daw.
yung partner niya. Mm. Nagkasakit daw sa bato kasi di daw tumitigil sa pag-iinom. Mm. Tapos sabi niya, pag makauwi na ako, bisita daw ako din. So, Mm. bisita ako sa kanila. Mm. Ano ba? Laking bagay, no? Laki talagang pinagbago nung dumating ako dito. Tapos, nasa na tayo? Nasa after ng training. Tapos na yung training mo. Yun. Ano na nangyari? Problema yan. Bakit? Siyempre, walang pera. Trabaho ka, pero hindi enough. Kaya nga, di ba, sabi ko sa sarili ko, that's the only reason why Filipinos went abroad. It's because of the compensation the Philippines provide. Even though you graduate as a cum laude, summa cum laude, you start from the basic. Inflation right now is affecting us. So we have to double time, get a lot of overtime, extra work, para lang makahabol. So yun talaga yung rason. Hindi naman sa ano, pero kasi yung bilihin sa Pinas ngayon, mahal na, tas basic pa rin. Dito rin naman. Oo, Mahal din ang bilihin. Pero Pero pinakaiba lang. Malaki talaga. Sahod. Malaki naman sahod. Sabi nila, 100,000 na yung sahod sa abroad, ha? Hindi kaya, 125. Bilis daw. Hindi, wala yun. Nasa mga na lang 88 lang. Okay. Saan nga yun? Anong tanong mo? Hindi, di ba tapos ka na mag-training? O ano na, wala nang... Training, oo. Ang tapos na mag-training. Ano nang inintay mo nun na sunod na step? Kasi pag training, intake ka na lang ng ata ng tentative date of deployment. Oo, kasi bago ka mag-training, nakasign ka na ng contract, IPI, ganito, ganyan. Tapos pagkatapos ng training, maghihintay ka na lang tentative date of deployment. Ang pinoproblema ko dun, wala akong pera. Yung ticket namin, 27,500 data, 26,500. 26? Oh, one way lang yan. Asiana Airlines, shout out. Tapos masarap yung beef nyo yan. Sarap yung beef nyo sa aeroplano. Tapos ang pinoproblema ko, kasi mahirap mag-loan pag wala kang collateral. Nag-loan ka sa Pilipinas? Naghanap ako. Okay. Naghanap ako sa Pinas. Pambili ng pansuporta? Gastos papunta dito, pamili ng mga gamit. Siyempre, uuwi pa ako ng Mindanao. Kasi, actually guys, married ako. Tapos, hiwalay kami sa asawa ko. And then, yung anak ko, sinusuportahan ko. Kaya talaga, na-short ako palagi sa sahod. Kasi yung monthly ko ata sa call center, nasa mga 16,000 to 17 lang ata. Tapos, every cut of 15 days, sumasahod ako ng 7,000, 6,000. Pinakamalaki ko siguro na sahod dun, sa mga lang, 9,000. Tapos yung pag sumasahod ako ng 7, papadala ako 4K, 3,500. So, yan na lang, titira sa akin. So, umuwi ako, nung nakakuha na ako, about sa loan, wala akong mahanap. Kasi mahirap mag-loan pag wala kang collateral talaga. So, nung kasama ko sa yung kasama ko sa training, may nirecommend siya sa akin na dito ka mag-loan. Pero, ang laki ng tubo. Kaya ngayon, kasi sinasamantala talaga nila. kaya ngayon, total patapos naman ako sa April. So, wala na tayong loan. Tapos, nung nakapag-loan na ako, umuwi ako Mindanao. 11 months ko ata hindi ko nakasama yung anak ko. So, trinit ko, ganito, ganyan. Pumunta ako sa pamilya ko, mga kapatid ko. Bago ka umuwi ng province, may tentative date ka na? Wala pa. Wala pa. Okay. Wala pang tentative date nun. Doon ka na nagantay? Doon ako nagantay. Kasi possible talaga, sabi sa POAA pala, hindi ibig sabihin na kapag training ka na, makakaalis ka. Ano ang sabi na doon? Hindi ibig sabihin na kapag training ka na, makakalipad Sure ka na. nang makakalipad ka. Kasi pwede namang ma-cancel. Kasi may mga nangyayaring ganun. yung purpose ng cancel, hindi sa Pilipinas kundi sa Korea. Si company nag-file ng bankruptcy, kaya mawawala ka. Pero mga ganun talagang... sa next na training, wala ka na, hindi ka naman titraining, ma-hard ka ulit. May mga ganyong talaga. may mga ganong happenings, hindi mo inaasahan. So yun, nung umuwi ako sa Mindanao, Butuan City, doon ko na inantay. Mga almost 10 days yata ako doon nagantay. 10 days lang.
Tapos bumalik ako Manila. Pero yung niloanan ko, sobrang laki ng tubo. 150,000, binayaran ko almost 300 plus ata. Totoo, legit. Sheesh! Kasi, ang requirement... Sheesh! Pera. Woo! Pero ang requirement kasi nila nun, once may ano ka lang, may kontrata ka lang, Grabe, hindi, sobrang hindi makatao, sobrang mapagsamantala yung ganun. kasi Wala ka lang talagang choice. ganito yan eh, kinompute ko. Sobrang laki eh. 720,001 times 10. 7.2 times 0.040. Oh, minus 150. Yan, 100, almost times to yung ano. Pero wala akong choice eh. Wala akong choice, kaya kinuha ko na lang yun para lang di na ako mag-isip na ano. Sabi ko na lang sa sarili ko, total, pagdating ko ng Korea, ang 1 year ko talaga, pambayad sa utang. At the same time, makapagbayad ka ng utang, pero may mapapadala ka. Hindi talaga yung financially na okay ka na. Okay. So, dumating yung tentative date mo ng flight. Ano ata? April 2. April 2. O, tentative yan. Ibig sabihin, hindi pa sure pwede pa ma-move. Tapos pag lumabas yung tentative date, mga after 1 week or after ilang days, lalabas na yung final deployment. So pag final deployment na, punta na Manila. Pupunta ata ako ng Manila December, April 2 ako nakarating. Parang mga March 28 ata ako pupunta Manila. Nagstay pa ako doon kasi nag-process pa ako. May mga pinaprocess pa ako sa Manila eh. Yung papeles. Daming requirements, kakapagod. Ano ba? Ano pa bang... Okay na, yung... So, lumuwas ka na sa Manila. Kasi ang tentative date mo ng alis is April April 1. 1. Pero ang pag-alis mo talaga, April... Ano siya? ang flight mo talaga is... April 1 yung flight ko. Ah. Madaling araw. Kasi pagdating ko dito April 2. Okay. So, sige, kwento mo sa akin mamaya yung experience pag sakay mo ng eroplano. Kung kaya ba ng Sige. eroplano. Ngayon na ba? Ay! Gabi naman sa kayo ng aeroplano. Hindi, pagka, pag commercial break muna tayo. Sige, At pagbalik ay kikwento natin kung ano yung feeling ng nasa aeroplano ka na. Siyempre, yung feeling na yan. Pagbabalik po. Ito na, no? Dito na tayo sa exciting part. Palis ka na ng Pilipinas. Ito na yung nasa airport na kayo at nasa inyo na yung blue jacket. Yun yung pinaka... Kasya ba sa'yo ang blue jacket? Hindi talaga... Hindi siya totoo lang. Hindi talaga kasya ba? Hindi siya ma-close. Hindi ba close? Kasi yung binigay sa akin, maliit eh. Baka kasi small ka pa noon. Hindi gagi. Maliit talaga. Shoutout po sa DW. Shoutout sa PUAA. Sana double XL yung binigay sa akin. Hindi XL. Kasi yung sizing nyo maliit eh. Pero XL ako guys ha. XL talaga ako. Okay na. So, nagsisingkit na ba sa'yo yun? Na nasa aeroplano ka na, nagsisingkit na ito na yun. Sa wakas, ito na yun. Doon ko na-realize na parang galing ako Mindanao, di ba? Bumalik ako Manila para sa processing na kasi palipad na. Nung from Butuan City to Manila, doon talaga ako naiyak. Galing sa province. Kasi doon na yung simula eh. Parang doon na magsa-start talaga ang journey ko. Nung umalis na ako doon, syempre payak talaga ako. Naalala ko yung anak ko. Syempre babae pa naman yun. Parang hirap lumaki na... Hindi ka ba niya tinanong anak mo or... Gagi Bago ko. umalis. Yan, may iiyak ako. Hindi nga. Kumbaga, Hindi. Sabi niya, Daddy, why are you going? You just got home and then you're gonna go now again.
Sinagot ko nila na Daddy's working from afar. So I'm gonna ride a plane. Yun yung mahirap pag OFW ka. May mga bagay talaga na kailangan mong isakripisyo, kailangan mong tiisin para sa mga minamahal mo. Kaya pala kaya doon pa lang mabigat na. Mabigat na talaga. Nung umalis na ako sa amin. Pag sakay ng aeroplano, dumating, lumipad na, syempre, wala ka naman sa batas sa tubig. Pala ka ito. Submarine. So, nung lumipad na yung aeroplano, doon na, nayak na ako talaga. Tapos nung dumating ako Manila, doon ako tinatagan sa parang tinatatagan. Bisaya kasi ba? Tinatagan yung sarili ko. Kasi, wala na eh. Ito na yun eh. Parang, wala na atrasan eh. So, sa airport, nung papasok na kami sa international. International? Ay, hindi siya first time, second time. Nakapag-Singapore na ako. Mayam. Hindi, nakapag na ako, Singapore na una. Okay. Tapos, nung pumasok ako sa international, tagal yung flight namin. Hindi naman siya delay. Madaling araw din ba? Oo, madaling araw. Pero, actually, ganun ang biyahe. shoutout sa OFW lunch. Lounge. Siyempre, Lunch. Lounge lang. OFW lounge. Yung nagbabantay doon, nagagalit kasi yung biko talaga binabalik-balikan. Siyempre, may biko. Experience. Lugaw lang nakain ko doon. May biko, may lugaw, may Cheetos na yung puff. Yun. Sarap na. Yung biko talaga ba? Tapos may yung biko nila, may pa. Grabe ba? May condensed pa. Grabe ka naman kasi may dala-dala kang Tupperware kasi. Siyempre, nung kumuha ako ba, yun nagre-refill, tumingin talaga sa akin ba? Kuya, OFW. Kuya, libre para sa bagong bayani. OFW, diba? So, siyempre, para sa amin to. So, yun. Ang flight namin, unang first time ko sumakay ng aeroplano na parang, yung may upuan sa gitna, yung tatlong ganun. Malaki siya. Oo, yung sinasakyan namin, dalawa lang eh. Tapos yung nakita ko mga flight attendant ng Korea, ay, yep po! Yung mga flight attendant ba, masita! Yay, boya! Sisiran nila! Epo na, masita niya. Masita niya. Epo na. So yun, nakita ko, sabi ko, ang ganda pala sumakay ng mga Airbus. Airbus ba yun? Ang ganda sumakay. Tapos nung dumating na kami sa Incheon in airport. Wait lang So, Philippines to Korea, ano ba yun? Nakatulog ka ba o dilat ka lang? Ay, may nakakatawa mo sa kwento niyan. Kasi ako nung that time, hindi rin ako nakatulog eh. Siguro nakapikit ako pero hindi ako gising din. Nakatulog naman ako konti. Syempre, excited pero pagod eh. Nakatulog ako. Nagising ako kasi namimigay na ng pagkain. Ang nakakatawa dyan, yung kasama ko, katabi ko na Pinoy, kasi may iba kasi na, Pinoy naman talaga lahat eh. Pero may mga iba kasi na hindi Pinoy, di ba? Nasa gitna nyo, ibang lahi. Beef, anong tawag? Basta beef yung Beef broccoli. Beef broccoli. Ay, sabi niya, di daw niya kakainin kasi nahihilo daw siya, pwede niya sumakay ng aeroplano. Ako, nung tinikma ko yung broccoli, sabi ko masarap. Sabi ko, pre, sayang yun, di mo kainin. Di ko kaya, sa'yo na lang. Ha? Okay lang ba sa'yo? Siyempre, nagmagandang loob ka na... Nakalimutan ko pangalan niyo sa kasama ko dyan. Sabi APS din. APS din. Sabi niya, pre, sabi ko pala, pre, di mo kakainin yan. Ang kinain niya kasi yung mashed potato lang. Tapos yung parang gulay. Sabi, di ko kaya, pre, kasi parang naninibago. First time ko kasi. Siyempre tayo, gutom tayo. Matulungin tayo eh. Sayang, yung iba hindi kumakain. Kasi sasayangan lang. Sabi niya, sa'yo na lang yan. Seryoso? Sige. Kinuha ko talaga. Ay, grabe ko rin. Kinuha ko talaga, kinain ko. Pero yung kinain mo, ubos na. Hindi, same kayo ng order? Same kami ng order. Okay. Kaya nasarapan ako, tapos sayang yung tapon yung beef ba. Ang lambot pa naman. Sarap na pagkain doon. Tapos pagkatapos... Sa Ashana, no? Ashana Airlines kami. Pagkatapos nun, dumating na kami ng Incheon. First time ko ma-encounter yung positive 5 pa yun. Kasi siya, Spring. Spring yung weather. April. Dumating. Spring yung weather na dumating ako. Lamig, negative 5 yun. Sabi ko, gumaganon-ganon na ako. Sabi ko, wala to sa Pinas Malamig na dito. Tapos tagal ng biyahe ng
Sa Suwon kasi kami nag-training, hindi ko alam saan yun. Ang layo ng biyahe niya, almost 3 hours ata, from Incheon to ano. Medyo to. Sobrang layo. So, nung dumating ako dito, wala. Dun sa training, ilang araw ba? 3 days? 3 days lang ata. 3 days. 3 days. 3 days lang. Ang sa training, ang pinag-usapan lang naman doon, ano yung mga, paano magipag-meet sa amo mo. Mga Oo. polite way. Yung ganyan. Siyempre, di naman talaga yung paggalang. mawala yung mga polite, formal talaga eh. Dapat mag-ipag-usap ka. Tapos, ang natutunan ko lang naman sa training is ano, yung hanggak malcha kumaray. Hindi ka talaga. Wala yun. Hindi ka talaga yung makalimutan ba yung ito, kung marunong kayo mag-Korean, ito yung sasabihin mo pero konti lang. Hanggak malcha ko. Oo, tsaka marayo. So yun, iniisip ko nang dumating ako dito, sarap sa feeling yun. Yung, hindi. Hindi kasi ganito, no? Nung, Parang, di ba kasi, ano kayo, may kabatch ka. mm. Bali 5 kayo, di ba? 5 kami. 5 kayo, tama. 5 kayo, tapos naiwan ka. Oh. Yung, kasi special ka, di ba? Gusto mo yung special treatment, di ba? Siyempre, ganun talaga. Hindi, kasi siguro hindi na rin kasi kasya eh. Ay, grabe naman. Hindi, ang nangyari kasi nun, akala daw nila, kasi wala akong Facebook talaga. Tinanggal ko Facebook ko ng matagal. Kahit na pumasa na ako, kahit na training na ako. Tinanggal ko Facebook ko. Sa akala ko ng mga kasama ko, 5 kami, na nag-Dubai na daw ako eh. Ano nag-Dubai yan? Anong gagawin ko sa Dubai? Baka, hindi ba kasi nag-ano ka na, baka na ibang bansa ka na. Hindi, inihintay kasi sila, ex-course sila lahat. Okay, so, Tapos, sige. ex-course sila lahat, tapos ako, first timer. So malamang may training talaga. Ikaw lang ang first timer. Okay. So, yung nasa training center kayo, tapos yung time na sinundo na kayo ng employer. Ang sumundo sa'yo? Si ano, yung dalawang babae. Yung dalawang babae, yung secretary. Kinakabahan ako. Kasi hindi ko pa alam yung ano, ang susundo sa akin, amo ba? Hindi, Or... yung, di ba, yung nakakatawa kasi yung feeling dun eh, na, di ba, magkakasama kayong mga Pinoy na magkakasama. Tapos, unti na dumarating yung mga, yung mga amo, di ba? Para kang elementary ba na kinukuha na ng parents ba? May sundo na. Ang, sa akin naman, ang tinuro sa amin dapat malakas yung boses sa pag-greetings. Dapat yung simnik ka talagang panggap sumita. Jeromon! Hindi na ganun. Wala lang ganun namin naman. Sabi may Jeromon pa talaga. Nanin! Nanin! Ang sumundo sa akin, yung nasa company ng mga sekretary babae. Sekretary sila, di ba? Share ko lang yung experience ko sa training center. Kasi ang mga kasabay namin nun, parang 5 kaming bagong EPS. Tapos ang mga kasabay namin mga ex-core. So, ang kukulit namin. Pagka may tinawag sa pangalan mo. Lalala ko eh. Janshin. Tapos tatayo ka. Tapos kami papalakpakan. Hindi ko makalimutan Siyempre yun. sila. Nakakatawa yun. Siyempre sila, yung Korean culture, pagka professionalism, tatak sila, bakit ang ingay? Tapos, nakailang ganun siguro mga 5. Tapos, pinatahimik na kami. Kaya may ingay, tapos natatawa na lang kami. Sa amin naman, ang nakakatawa sa amin, kasi pag ang sumundo sa'yo, magandang sasakyan. Ay, magandang company to. Pero yung isang kasama ko, nasa Seoul, ang sumundo sa kay Pongo. Yung Pongo na L3. L3, ganun. So may delivery pa sa likod. Kasi yung company nila parang tarpaulin. So yung sumundo sa kanya, yung mga kasama ko, ibang sasakyan, Genesis. First time mo nakita yan, ganito. Tapos sa akin, anong sasakyan nila? Parang... Sa amin din, anak sino sumundo sa inyo? Ay, si Rocky. Anak ni Amo. So, sumakay na ako, kinakabahan ako, baka kakausapin ako eh. So siyempre, yung inaral ko, hanggang maltako. Naka-script eh. Hindi naman wala sa utak yan ba? Pero binati ka. Binati ako. Tapos pangalan ko daw. Sabi ko, Jonan! Jeromon! Malasang baka Chonita. Chisigiron! Chungko!
Hindi nga. Tinanong ko pangalan ko, tapos yung edad ko, ilang taon. Yun lang yung tinanong ata sa akin. Tapos sasagot ko naman, syempre. Kaya natin yun, basic lang yun. Correct. Tapos, nung dumating na ako dito, nagtataka ako kung... Hindi, sandali. No. Bago ka pumunta dito, alam mo na ba yung ambience ng trabaho? Ang nakita ko lang talaga, yung press. Yung press machine. Sa site? Oo, kasi nakita yun sa contract eh. Makikita yun sa contract. Okay. Yung press tapos, ang iniisip ko, sana talaga may Pinoy. Kasi kung walang Pinoy, mahirap. Nung dumating ako dito, ang sumundo sa akin si Sir Billy. Sir Billy, shoutout. Si Sir Billy sumundo sa akin. Tapos, pinakakit ako sa office. Binigyan ako ng uniform, ganito, ganyan. Tapos ang sabi, 5 pala daw talaga kami. Doon ko lang talaga nalaman na 5 pala May kami. kabatch ka pala. May kabatch pala ako, kaso nauna lang sila. Tapos sabi nila, sabi ni Sir Billy na ano daw, yung Pinoy marami. So para sa akin, nakampante ako. Pero the disadvantages is, hindi ka talaga matuto ng Korean. Hindi talaga matuto talaga. Matuto ka talaga ng Kapampangan, ng Bisaya. Mangan eh. Pag nandito ka talaga, Sa mana? hindi ka matuto ng Korean talaga. Kapampangan, Bisaya, ano ba yan, Ilocano. Hangguk mal mo tayo. Malmatay. Ayun, masaya naman ako dito. Sa trabaho, lalo na sa mga kasama. At nag-i-enjoy naman ako. Kasi, ang bilis mag-adapt. Sa attitude ko kasi, parang sa akin, mabilis ako mag-adapt ng environment. Kaya kong mag-adjust. At sa grupo naman, yung ugali ko, syempre, palatawa talaga ako. Kahit nasa... Palakain? Palatawa. Palatawa. Hindi palakain. I-erase natin yan. Tumaba na nga ako. Hindi, pagkadating mo ng Korea, syempre iba yung pagkain dito eh. Oo. Ano bang experience mo? Kasi ako, sa training center pa lang, hindi ako nakakain ng kimchi. Ay, di ba mga ex-core? Ang dami nila. Sabi ko, meron akong konti na kinuha. Tapos, parang tatandaan ko, yung kimchi, yung isa, tapos yung isang kimchi is yung puti. Yung Parang radish siya. Yeah. Tapos, titigman ko siya, hindi ko siya nagustuhan. Ay, yung mabaho. Hindi ba yun? Hindi, yung kimchi mismo, Okay. pati yung radish niya, hindi ko siya type. Tapos parang pagdating dito. Pero, sabi, tumagal ka na. Tapos meron palang masarap na kimchi. About naman, kung kimchi yung pag-uusapan, sa Pinas talaga di ko gusto yun. Kasi mabaho. Oo nga, pero yung pagkain dito na experience mo, pagdating mo, paano yung ginawa mo nun? Ano bang, okay lang na sa'yo? Ay, basis na! Hindi, masyupso. Hindi, ang ginawa ko talaga, sa Mindanao, kumakain naman ako ng gulay. Okay. Parang gano'n naman. Ang pala yan. Kumakain ako ng gulay, kunti lang talaga. Tapos, nang dumating ako dito, gagi, yung mga serving sila, puro may toge, may tokwa. May tokwa pa. Tapos, yung kimchi, dito ko lang nasubukan yan. Sabi ko, try ko kaya to. Nung una, sa training center, parang hindi ko kaya. Nung pagdating dito sa company, parang nasanay na ako, hinahanap-hanap ko na. Tsaka, nasarap, iba yung lasa iba yung lasa ng Pilipinas na kimchi tsaka dito. Kasi dito talaga, hindi siya masyadong matapang yung amoy, pero crunchy. Tsaka yung lasa niya talaga sobra. Legit. Masarap. Tapos mga pagkain naman, nakaka-adjust na ako, pero di talaga ako makaano, yung tofu. Ako makain ng tofu talaga. Pero tao. Tao sarap eh. Tao, pwede. Dito ka na sa Korea. Ano yung isa sa mga culture shock na ay ganito pala dito? May na-experience ka bang gano'n? Wala pa? Di ko naman, parang wala naman. Kasi, di ko masabing wala. Or siguro meron po nakalimutan ko lang. Siyempre, lahat ng kasama natin, Pinoy. Di ka talaga parang kasama mo sa kwarto, Korean, ganito, ganyan. Hati kayo. Parang wala akong napapansin na gano'n eh. Parang okay lang. Kasi, sabi ko nga kanina, mabilis mo na makapag-adapt. Pero sa weather, anong pinakagusto mo?
Kasi naranasan mo na yung mula summer na rin. Winter? Hanggang winter. Ayaw mo ng summer? Ah, Kahit nasa loob ng company ka, may electric fan ka, pagligo mo ng gabi, nagtaka ka na lang may sunburn ka. Ha? Doon talaga, may picture pa nga ako. Sabi ko, ba't nagka-sunburn ako? Nasa loob naman ng company. sobrang init kasi. May ano naman, May exhaust. may takip naman, may exhaust, tapos may electric fan pa ako. Ah, Tapos, nagka-sunburn ako. parang kang dililitsyon eh. Grabe ka naman sa nililitsyon. So ano, ang paborito kong weather, lahat aside sa summer. Kasi mahilig ako sa lamig. May malamig. Tapos maganda din yung autumn tsaka spring. Kasi yung autumn kasi parang 50-50 malamig. Tapos Minsan hindi malamig, masyado. minsan hindi masyado. Okay. So, andito ka na sa Korea and kamusta yung experience ng sahod? Sahod. Kung sahod yung pag-uusapan, as a first timer, okay. Kasi, expected ko talaga 80, 86, o mga ganun. Pero, depende kasi, yan yung basic. Yan yung basic talaga. Nung dumating ako, 86. Pero depende kasi yan sa overtime. Sa overtime, kung may pasok ka ng Sabado, umaabot naman siya ng 100. Tsaka 100. Parang di naman. Pag walang kaltas ba? Nasa mga pinakamalaki na 100, 105, ganyan. Okay naman sahod. Pero yun nga, di mo mapapansin yung sahod mo kung magastos ka talaga. Kasi, may parang may downside ang pag may malaki yung sahod. Kasi, hindi mo maiisip na yung mga ginagastos mo pala. Dapat kasi, parang naalala ko, kung ano man kikitain mo ngayong araw, dapat below yung gagastusin mo. Hindi ibig sabihin na yung araw mo is 5,000 per day ang araw mo, tapos yung gastos mo 10,000, wala na yun. Lulubog ka talaga na yun. Tama, di ba? Hindi. Yan yung mindset ko talaga. Pero sa ngayon, wag muna. yung sahod, okay naman sahod. Malaki naman talagang difference pag nasa Pinas ka. Pero the problem is, talaga, malungkot. Malungkot. Tapos miss mo yung family mo. And para sa akin naman lang, sige, share ko na lang. Kung nalulungkot ako. Ang ginagawa ko, palagi kong binabalikan, palagi kong iniisip, palagi kong tinatanong yung sarili ko, anong rason? Ba't ko sinimulan to? Kasi, pag ginagawa ko yan yung mga panahon na parang marirealize ko na malayo na pala yung narating ko. Despite sa mga problema na dumaan sa akin, pero wala, nalampasan ko pa rin siya. Kaya pag napaisip mo ng mga ganun, na lang ako, yung utak ko ni recalibrate. Big word! Spelling. Red na lang. Okay. Recalibrate yung utak ko para man lang ma-boost yung energy ko na Tama naman. magpatuloy. Tama naman. So, yun lang yung sikreto. Pero kung titignan mo, yung simula ng journey mo, simula nang nasa Pilipinas ka, pagkadating mo dito sa Korea, ano yung na-realize mo? Kung titignan mo yung journey mo na, dati andun ka lang dati, nakikita mo yung kalagayan mo dati ganun. Pero Mahirap. pagdating mo dito, Mahirap. ano yung na-realize mo? Okay. Siguro, na-realize ko, ano yung tanong? May sagot ako pero parang hindi siya related eh. Pwede naman, yung, di ba kung titignan mo yung hirap mo dati, Mm. na nasa Pilipinas ka, Okay. and nakailang buwan ka na rin dito sa Korea, Okay. ano yung, sa sarili mo, ano yung na-realize mo? Una talaga, siguro, huwag ka lang sumuko. Mm. Magsisimula yan sa sarili mo eh. Kung madadapa ka, wala namang, hindi mo namang piniasa yung sarili mo sa ibang tao. Ikaw dapat talaga yung magtayo sa sarili mo. Na-realize ko, marami akong natutunan. Una, sa pagbabudget. Sabihin natin, sa ngayong taon na to magastos talaga ako eh. Pero, doon mo lang marirealize na pag ikaw na
naghanap ng pera, kung paano mo pinaghirapan yung pera. Tapos ang bilis ng gastos eh. So yan, money control. Pero ngayon, hindi ko pa na-apply yan. Baka sa next Hindi. April pa. Pero at least, aware ka. Aware ako. Diba? Aware talaga. And pangalawa siguro na realize ko, yung mga pangarap ko malapit na ako. Hindi ibig sabihin malapit na ako kasi pag may pangarap ka kasi, you have to appreciate or celebrate small wins. And take action, siyempre. Take action! Check kita! Ay, ganun pala yun. Correct. So yun, kailangan, ano ka lang, celebrate small wins. Yeah. Kasi, dyan mo mafe-feel na hindi nakakapagod yung pagkamit ng pangarap. Kasi kung hindi ka nagse-celebrate, parang maboboring ka eh. And kung sa pagkamit mo ng pangarap mo, kung may problema mang darating, ibig sabihin na sa tamang daan ka. Yan yung parang nakuha mantra ko. Mantra in life. Pag may problema ka, malaking problema mo, siguro nasa tamang daan ka. Kasi after ng problema na yan, ma-realize mo sa sarili mo na okay, ganito pala dapat yung gawin. Ganito pala dapat itrato mo sa sarili mo na kung may ganun man, malagpasan mo rin yan. Kasi nga sabi nila, old saying to after the storm, there's a sunshine. Okay. Tama? There's a rainbow? A rainbow. Rainbow. So, after the storm, there's a sunshine. Ibig sabihin, kung i-apply man natin siya sa totoong buhay, hindi yung sunshine yung pinag-uusapan. Ikaw yung pinag-uusapan kung anong ginawa mo sa sarili mo sa problema na o sa bagyo na yan. Tapos nung lumabas na yung araw, naging ano ka, paano ka, anong natutunan mo dun. So, yun yung parang, sabihin natin, ano bang tawag din? Parang lesson, hindi naman siya lesson learned. Weather update? Parang yan yung parang yan yung na-realize mo siguro na sa malaking problema na yun, may natutunan ka. Ano ba yung tanong? Correct. Ano ba nga yun? Wala na siguro. Ito kasi alam naman natin hindi padali yung pag-apply dito sa Korea. Hindi talaga madali, parang dumadaan ka talaga sa butas ng karayom, no? Hindi siya boya. Hindi talaga siya madali. Boya. Butas ng karayom. Butas ng karayom. Hindi talaga madali, no, sa mga di ba dito sa Korea, may alam niyo naman yan eh. And tingin ko wala namang mahirap sa gustong tumupad ng pangarap eh. Tama. Ikaw, anong maipapayo mo sa mga EPS aspirant na o sakali man kung nakikinig man sila na alam mo yun, mahirap, minsan nagfe-fail, minsan hindi makapasok, registration parang di ba, hindi makaproceed, another taon na naman yung mawawala. Oo, mahirap. Di ba? Mahirap yan. So, ano yung may papayo mo sa kanila? Siguro, number 1 na lang, ibibase ko lang sa ginawa ko sa sarili ko. Pagsipagan mo talaga. Huwag kang mapagod. Huwag kang huminto. Patuloy lang. Huwag mong isipin na may purpose pa itong ginagawa ko. Kasi sa una, di mo talaga makikita yan. Para kang ano yun eh. Para ang grade 1. Na nag-aral ng ABCD. Legit yan. Legit yan guys, promise. Pero, kung magpatuloy ka lang, syempre, malayo na mararating mo eh. Marunong ka na magbasa konti, marunong ka na mag-identify ng mga, lalo na yung mga batching na nag-iiba yung nag-iiba yung pronunciation. Tapos, dapat samahan nyo din ng dasal. Kasi, dapat di mawala yun. samahan nyo ng dasal talaga. Doon ako napalapit ulit kay God nang tumutong talaga ako dito. Kasi hindi ko naman magagawa to lahat, hindi ko naman maaabot to lahat, hindi naman ako makakapatsa kundi dahil sa kanya eh. Tama. Siguro naging instrumento lang ako. Pero ginaid niya ako paano ako napunta dito. And pangatlo, siguro wag niyong kalimutan talaga yung mga vocabulary.
Kasi para sa akin, hindi naman ako marunong mag-conjugate. Marunong ako. Hindi nga ako marunong gamit ng particle eh. Oo, seryoso, di ako marunong gamit ng particle. Pero, Marunong ka siguro pero nalilito ka lang. marunong ako, Yun pero lang yun. nalilito. Marami Pero, kasi dun na- ang sa akin kasi marami akong vocabs. Marami akong vocabs na parang, parang keyword ba? Pag makita mo yung keyword, tapos nandun sa answer, ito yung pinahanap, ito yung tinatanong, yun na. Tapos yung mga ending particles, yun. Tapos, pang-apat siguro, ito, mabigat to, habaan yung pasensya mo. Kasi yung pagkukurya, hindi ganun kadali. Hindi siya parang overnight homework lang na kinabukasan tapos na. Hindi ganun. Hindi talaga ganun. Kahit hanggang dito. Hindi ganun. Kasi ako nga, umabot ako 1 year eh. Pumasa ako April 25. Nakarating, hindi naman 1 year, pero nakarating ako dito April 2. So lang, habaan nyo ng pasensya nyo. Pag pumasa na kayo, huwag nyo munang isipin talaga na makapag-Korea na ako. Kasi, hindi naman sa pag-discourage siya, pero dapat lang positive thinking ka lang. Kasi may times na pasado ka na sa exam, pasado ka na sa medical, may approval ka na. May times talaga na hindi ka maka-hired. Totoo yan. Hindi ka talaga maka-hired. Kaya yun sa sitwasyon ko, nung una nabahan talaga ako, almost ilang buwan na yung lumipas, wala pa rin. And kung hindi ka man ma-hard, for example lang, pwede ba ata i-renew? Parang nire-renew ata nila yun. Hindi, after 2 years kasi expiration nung master. Kasi yung iba, pag hindi na hard, tapos na-expire, nawalan ng kumpiyansa. Pero, yun nga sinasabi ko kanina na mabigat siya, yung habaan yung pasensya nyo. Kasi, dyan yung makikita na dumating pag nandito na kayo na parang, ang sarap pala sa feeling na mag-look back ka sa mga process na paano ka napunta dito. Nung una, isipin mo na lang na, nung una, ang hirap, no? Nag-exam pa ako, medical ako, waiting ako, to sila, yung mga kabatch ko sa exam, nasa Korea na. Yung parang, wala ka nang gana sa sarili mo na magpatuloy. Kasi parang, ayoko na, ganun. Pero wala, normal talaga yun. Normal yun eh. Pero, wag lang, push mo lang, siguro, hindi pa yung time para makapunta ka, may kailangan pang ayusin siguro. Hindi pa para sa'yo. Kaya pray lang. Para Pray lang sa'yo talaga. naman, ibibigay naman yun ni Lord. Pray lang talaga. Ipa, Yan. yun eh. So, saan tayo sa sahod? Sahod. Ha? Marami akong bayaran ngayon. Ayun, well, salamat po sa pakikinig at maraming salamat po kay John. Jancy at ako si Noel Shi at masasabi ko lang na start doing something to motivate yourself. Yeah, tama. And masasabi ko lang din, siguro, motivation should be partnered with consistency. Dapat partner talaga yan. Kasi, mahirap kung motivated ka lang. How long? Ngayong araw, bukas, 1 month. Dapat partner talaga yan. So, yun. Tama na kasi na. Malalobat na kasi tayo eh. Ngayon, walang extra battery. Guys, salamat po sa pakikinig at see you ulit sa ating next episode. Dapat yung pagbabay yung Korean. Ganun yung Korean magbabay, di ba? Boya! 안녕하세요. 수탕관입니다. And this Noel Shi, all is well. Bye-bye.